Bakit daw bawal kumain ng baboy ang mga Muslim? Siyempre kakatayin mo na yung baboy. Pakisagot, Ustad, yung katanungan niya. Magandang katanungan ng ating mga kapatid, no? Sa totoo lang, yung tanong na yon ay hindi ang Muslim ang pinagbawalan. Kasi ang Muslim hindi kumakain ng baboy. Ang pinagbabawalan yung kumakain ng baboy. Di ba? Kasi kung ako tanungin nyo, bakit ikaw pinagbawalan? Ba't ako pagbawalan? Hindi naman ako nakain yan. Di ba? Kayo ang pinagbawalan. Actually, maganda. Hindi kasi natin na bye-bye ng husto. At hindi itinuro sa atin talaga ng husto. Sa Biblia, kung kayo ay tunay na mga Kristiyano, kayo sana ang nagsunod nito. Bakit? Kasi, ang lahat ng katuruan na sinusunod ng mga Muslim ay itinuturo sana sa mga Kristiyano. Bakit? Sa Quran, sabihin nyo kasi na, ay, ang Quran kasi, huli na yan. O dito tayo sa nauna. Di ba? Ang Biblia nagtuturo na huwag kainin. Pero sino ang hindi nagturo? Ezekiel 22, versikulo 26, basahin natin. Sa Bisaya, sino ba Bisaya dito? Pataas. Ha? Ayan, marami pala Bisaya dito. Bisaya, ha? Hindi yan yung lipat-lipat na pagkasabi. Ang sabi doon sa Ezekiel 22, versikulo 26, ang sabi doon, ang iyang mga pari, wala mutuman sa akong balaod. Gilapastangan niya ang akong mga tulumanon. Wala siya magtudlo sa mga limpyo o sa dili limpyo. Pariho alang kaniya ang balaan o ang dili balaan. Kinsa nagsulti? Pari. Wala nila ituro. Wala. Kaya, dahil kami sinusunod namin ang ating tagapaglikha na mayroon parang nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala na malinis at hindi malinis, yun, sinunod namin. Dito tayo sa baboy. Sa Levitico 11, versikulo 7 hanggang 8, sinabi doon, ang Diyos nagsabi, ang baboy, baak ang kuko. Ngunit hindi ngumunguya sa kanyang kinain. Marumi. Ito para sa inyo. Huwag na huwag kayong kumain sa laman nito. Ang nagsabi, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Siya ang naggawa eh. Siya ang nakakaalam. Sino ang sinabihan? Ang propeta Moses. Sa Deuteronomio 14, versikulo 7 hanggang 8, ganun din ang pagkasabi. Ang baboy marumi. Sa Deuteronomio, abante tayo sa Isaias naman. Sa Isaias, Kapitulo 66, versikulo 16 hanggang 17. Okay, lagpasan natin yung iba. Kain na tayo. Siguro, pag kumain kayo, sasabihin ninyo, sarap eh. Titingnan natin sa Isaias. Ang Diyos, sa pamamagitan ng apoy at sa kanyang tabak, no? Paparusahan niya ang kumakain ng baboy. Lista ninyo yan. Hindi sa aming libro yan. No? Sa Kristiyano yan. Ang baboy pag kinain, susunugin ang mga tao na kumakain ng baboy. Ngayon, gusto niyo sunugin? Ha?
Dito tayo sa bagong tipan. Kasi ay, wala na ba yan? Luma na yan. Tama yon. Luma na nga naman. Ang Diyos ba noon at saka Diyos ngayon nagkaiba? Naluluma ba ang Diyos? Hindi, guni-guni lang natin yan. Sa panahon ni Jesus Kristo, kasi sinabi kasi doon sa lumang tipan na marumi. Marumi, di ba? Hindi naman sinabi na nadumihan. Di ba? Iba ang marumi at iba ang nadumihan. Bakit? Sa paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga nilalang, mayroon ng marumi at mayroon ng malinis. Bakit sa amin hindi naman tinuturo yan? Panahon ni Kristo, kain na lahat. Titignan natin. Siguro ngayong hapon na to, hindi ko masasabi, ang bawat isa sa atin ay kakain talaga nito. Okay. Sa Marcos 5, versikulo 12 hanggang 13. At ang mga maruming espiritu nagmakaawa kay Jesus Kristo, sumakanya nawa ang kapayapaan. Tandaan yan. Nagmakaawa yung mga maruming espiritu. Na kung maari, palabasin kami mula sa mga tao at papasukin sa mga baboy. 13. At ang mga maruming espiritu lumabas sa tao at pumasok sa mga baboy. Sino ang nagpahintulot? Si Jesus Kristo, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang hindi natin naintindihan, ano ba yung marumi? No, ano marumi? Hindi maliwanag eh. Titignan natin. Sa Mateo, Kapitulo 8, versikulo 30 hanggang 32, at ang mga demonyo. Uy, demonyo na. Kanina, maruming espiritu pa lang. Dito mention, at ang mga demonyo nagmakaawa kay Jesus Kristo na sana'y palabasin sila mula sa tao at papasukin sa mga baboy. Ngayon, kakain ka ng baboy. Katuwiran. Hindi, bro. Kasi yung baboy na napasukan ng demonyo, tumalon mas dagat doon sa bangin. So, dahil nanggilala sila, tumalon. Wala nang demonyo ron. Kasi tumalon na eh. Ang tanong, patay na ba ang demonyo? Ha? Kung patay na demonyo, wala nang demonyo ngayon, di ba? Wala na tayong ipangangaral. Kung ang demonyo marunong pumasok, maglabas pa kaya hindi? Eh, nasa iri pa lang. Labas na yon. At saan sila uli papasok? Sa baboy pa rin. Saan? Mabasa uli. Sa Lucas 8, versikulo 28 hanggang 32. At ang mga demonyo, saan ang nauna? Mateo o ang Lucas? Di ba? At ang mga demonyo nagmakaawa kay Jesus Kristo nga sana palabasin sila sa mga tao. Kasi, ang istorya nito, ang tao, pinasukan ng maraming demonyo. Nagmakaawa na palabasin sila sa tao at papasukin sa mga baboy. At pinahintulutan sila ni Jesus Kristo. At ang mga demonyo lumabas sa tao at pumasok sa mga baboy. Ang tanong, brother, kakain ka pa kaya ng baboy? Eh, mayroon palang demonyo. Kaya, sa salita pa lang ng baboy. Anak mo, magkalat sa bahay. Maglaro, kalat-kalat yan bahay. Sana sabihin mo, hoy, ano ba kayo? Para kayong mga baboy. Di ba? Pangit tignan, no? Bakit hindi man sabihin na, oh, ba't kayo nagkalat-kalat? Para kayong mga baka. Wala, no? Ang ginagamit, baboy. Pag nag-away ang mga mag-asawa, baboy ka, baboy ka. Pag ang katulong nagtapon ng basura sa kapitbahay na bakuran, sabihin, ikaw baboy ka talaga, baboy ka. Bakit hindi ginagamit yung ibang mga petrol? Na, oh, baka ka. Wala man, ano? Wow. Mga kapatid,
Sa totoo lang, hindi kami ang pinagbawalan. Hindi ang Muslim ang pinagbawalan. Sapagkat ang Muslim ay nag-aaral sa banal na Quran, pinag-aralan ano ang mabuti at hindi mabuti. Ano ang malinis at hindi malinis. Kaya kami, kahit na magkalat pa yung baboy, hindi talaga namin kinakain. Bakit? Marumi. Mayroon akong example kung gaano karumi ang baboy. Ang baboy kasing dumi ng arenola. Alam mo yung arenola? Ha? Alam niyo yung arenola? Ganun karumi. Bakit? Kasi kahit malinis pa, bagong bili, yung nanay ko nakapagluto sa may kasalan, naubusan ngayon na lalagyan. Ang nabili yung arenola. Yun ang pinaglagyan ng mga kalderita. Yan. Ngayon, siyempre, ang mga bisita, oras na pagkain, uy, kain na kayo, kain. Pagtingin, arenola man. Uy, magkahawig pa ang laman. Ang mga bisita hindi kumain. Sinabihan nanay ko, malinis yan, bagong bili, may balot pa nga yan eh. Pero, kahit kayo, personal, no, sa inyong sarili lang, mag-imbita tayo ng inyong mga kumpare, mga bisita, ng mga degree holder, arenola ang inyong paghainan. Hindi sila kakain. Kaya kaming mga Muslim, kahit magkalat pa yung baboy dyan, hindi namin kayang kainin sapagkat sinabi ng ating tagapaglikha, marumi. Pwede nyo hugasan. Di, hinugasan mo yan, nakapigiri yan eh. Marumi. Iba ang marumi at saka nadumihan. Ang nadumihan, pwede mong linisan. Pero ang marumi, halimbawa, ang dumi ng tao. Dumi, di ba? Pag sinabing marumi yan, hindi mo, kahit na kislan pa nimo, hugasan pa ng gusto, lagyan sa salaan, tapos sa ingin uli, ay hindi mo kayang kainin yun. Dahil marumi talaga. Ganun po ang aming panukala sa pinagbawal na baboy. Inshallah, ang lahat ng mga nandito nakarinig, sana'y maunawaan nila. Ang hindi lang nila naunawaan, hindi pinaliwanag sa bawat isa, sa mga pastor, mga ngaral, sa ating bawat isang sikta. Dito na lang, maraming salamat sa ating mga kapatid na nagtanong tungkol sa pagkain ng baboy.